Hello po mga kababayan, kumusta kayo mga kalingap, kabisnes kapapi, magandang buhay po. Analisa Reality Vlog, good morning po dyan sa Pilipinas. Magre-reaction po ako ngayon dito sa Kabisnes Official. Isang araw na po yung nakalipas. Ito po yung unang pagkakataon na nagkita sila Mrs. Kabisnes at saka si Bong. Pero bago ko ituloy, maraming salamat po and welcome to my new subscribers, mga silent viewers. Nandyan lagi sa comment section na nagbibigay ng kanilang mga opinion, na magse-share, nagta-thumbs up sa aking mga ginagawang reaction. Thank you po. Salamat sa suporta at maraming salamat po sa hindi ninyo pag-skip ng ads. God bless po. And please support ho natin Kabisnes Official, Papa Dins TV, Kabisnes Family, mga kasamahan ko pong reactors dito sa Kabisnes Official. Ganon din po sa Kalingap ng mga kasamahan ko mga reactors at supportin ho natin sila Kalingap Rab at Edna Vlog, si Kuya Bal Santos Matubang, yung founder po ng Kalingap at ayun nga yung aking mga kasamang reactors at saka sila supportin po natin ang asawa ni Kalingap Rab, si Jack Tapia Matubang. So yun po, ito na ho yung aking re-reactionan ngayon, yung pagkikita nila Mrs. Kabisnes at saka ni Bong. Siyempre nandun sila Pinuno Kabisnes, may mga kagwangs na kasama. Panoorin ho muna natin kasi mayroon hong tanong dito si Mrs. Kabisnes. Akala ko nga ultimatum na to para kay Bong. So, pakinggan ho muna natin at panoorin. Ito po yan. So ganito Bong, umuwi ka na kasi nag-aalala na ako sa iyo. Ang laki na ng binagsak ng katawan. Oo, para ka na yung dating nakuha namin. Dati baba, Bong. Oo. Parang gusto mo maging ganon? Hindi naman ko yan. Hindi ko na Dali na tayo para makapagpagupit tayo, ayusin natin ulit yung sarili mo. Huwag kang magpapaniwala doon sa mga tao na gustong nandiyan ka sa lansangan. Hindi naman gano'n ko. Teka dito, tanong ko Kuya Hindi Bong. naman gano'n. Wait lang. Ang tanong Kuya Bong. Sagutin mo ko ng tao sa puso, naisip mo ha. Ang tanong, gusto mo pa bang sa amin bumalik? Gusto ko naman bumalik doon. Mamili ka, gusto mong bumalik sa amin o ayaw mo na? Gusto ko bumalik doon. Ayun po mga kabisnes na, siya po lang sabi niyan, gusto niya bumalik. Bumalik ka na kasi bumabagsak na yung katawan mo eh. Wala na sa hulog. Okay na mga kabisnes, so yun po. Doon ako nag-focus sa tanong ni Mrs. Kabisnes. Tinanong niya si Bong kung gusto mo pa bang bumalik sa amin. Inulit, gusto mo pa bang bumalik sa amin o ayaw mo na? Yun po, yung tanong ng Mrs. Kabisnes. Ang sagot ni Bong, gusto pa niyang bumalik sa Kabisnes. So ito naman, kailan pa Bong? Sana hindi pa maging huli ang lahat. Baka mamaya, katulad ng mga sinasabi ko sa aking mga reaksyon, na pag nagkasakit ka, baka doon lang niya maisipan na bumalik. Ay sabi nga dito, follow up si Pinuno Kabisnes, sabi nga ni Bong, mga araw lang. Ilang araw? 2 linggo, 2 buwan, ganon. At saka ang napapansin ko kay Bong, pasensya na po kayo mga kabisnes, habang tinatanong siya, yung mukha niya parang negative. Yung nandun siya sa point na sa tingin ko parang napipilitan lang. Parang ginagawa niyang option ang kabisnes. Pero bilib din ako talaga dito kay Pinuno, yung haba ng kanilang pangunawa kay Bong. Kaya lang, yun lang ang ating ipag-pray, na walang mangyari na hindi maganda kay Bong habang nasa kalsada siya. Kita niyo na po yung kanyang katawan. Ang laki na talaga ng ibinagsak. Alam niyo, pasensya na ako kayo talaga dahil kahit ayaw na natin siyang panoorin, naiirita, naiinis tayo kay Bong, wala po tayong magagawa kundi suportahan po si Pinuno Kabisnes kasi hindi po nila ito tatalikuran si Bong dahil wala na nga pong ibang mapupuntahan. Alam po natin yan, wala na talaga. Meron siyang mga kinikilalang kamag-anak pero hindi siya kilala. Pasensya po Kasi kumbaga, may mga, alam niyo na yun, yung pinuntahan nila doon sa Blumentritt. Kasi hindi naman talaga tunay na anak daw si Bong. Ampon lang naman siya nung kumupo sa kanya. Kaya ganon. Kasi kung tutusin kung talagang kamag-anak o anak o ano man ang turan nila kay Bong, dapat hindi yun naging, hindi siya lumaki, hindi siya naglagi
sa kalsada hanggang sa nakita nila pinuno ka business. Kaya ngayon, hindi natin masisisi or maano sila pinuno ka business na talagang nandoon sila kay Bong. Tanggap nila, minahal nila, inarugan nila, tinulungan nila. Kaya yung mga nagsasabi dyan na bitawan si Bong, isa na rin ako dati nagsabi, hayaan na yan si Bong, ganun. Pero wala tayong magawa talaga. Nandoon na tayo, so support nila tayo kay pinuno ka business. Hanggang saan, hanggang kailan ka sa kalsada, Bong? Sana nga hindi bumalik yung sakit mo. Grabe. Dahil sa bagay, may pera naman si Bong, diba? Alam naman natin yun na mayroon naman siyang naitabi, may mga blessing naman. Hindi, tama lang yun na talagang hawakan ni Mrs. Ka-Business para in case of emergency, meron silang mabubunot para kay Bong. Diba? Sa kanya rin naman mapupunta yun, kay Bong pa rin yun. Alam natin yun. Nung paalis na sila, humirit si Bong 50 lang, pero nabutan ni Mrs. Ka-Business ng 100, nahihiya pa. Nakita nyo yun, hindi talaga siya alam ni Bong na hindi siya pwedeng humingi ng sobra-sobra kasi naglilimit din siya dahil alam naman nila pinuno ka business na possible gumawa si Bong ng alam na niya yung vision niya, diba? So kaya kontrolado siya, kaya huwag kayong yung mga nagnegative ng dyan. Wait po, may nababasa kasi ako mga komento doon sa kabilang barangay, kapitbahay, na question nila yung pera ni Bong. Bakit daw hindi binibigay? Hindi nga po binibigay kasi alam nila Mrs. Ka-Business, nila pinuno ka business, na pag may hawak si Bong na pera, doon talaga mapupunta sa bisyo. Alam na yan. Kaya hindi nila, yun. Kung ano lang yung kailangan ni Bong, yun lang. Kung ano yung hinihingi niya, yun lang. Hindi siya nanghihingi ng sobra-sobra. Wala man lang kapapuntahan. Nabibigyan o nagkukuha na siya ng malaking pera once na meron siyang bibigyan ng tulong, yun lang. Kaya, ayun, antayin natin kung kailan siya babalik. Baka next year. So, maraming salamat po. Marami pa akong re-reactionan, excuse me, dito sa upload na ito nila pinuno ka business kasi may mga nakikita akong mapupulutan din ng aral. So, yun, dito sa nangyari kay Bong, sana maging leksyon ito sa pangkalahatan ba. Hindi maganda yung matigas ang ulo, hindi sumusunod, nakikita natin yung resulta. Nandyan. Yan yung itsura ngayon ni Bong. So kaya ingat po tayong lahat. Hanggang dito na muna ako. Hindi po muna ako magbibigay ng shoutout individually. Sinisipon ako. Pasensya po. So hanggang dito na muna. To God be the glory.